Hello mga friend! Welcome back sa channel ni Isyang Lucas. Sa video natin ngayon, gagawin natin yung beer rinse na tinatawag. Kasi diba lately lang, kung napansin nyo, nagpakulay ako ng buhok. Dati kasi natural na parang maitim or dark brown yung buhok ko. Pero lately, napansin nyo na medyo nag-light brown siya kasi ginawa ko, nag-bleach ako. Kung pangkaraniwan kasi na pangkulay, baka kasi hindi kumapit sa buhok ko kaya talagang nag-bleach ako. And kung nanonood kayo dun sa aking vlogging channel, nasabi ko sa vlog ko na sobrang tigas ng buhok ko. Napaka-stiff ng buhok ko. Sobrang magaspang. Sa ganyan, okay siya. Pero pag hinawakan nyo, as in, meron talagang friction. Matindi yung friction niya. Dami niyang friction. Kapag hinawakan mo, hindi siya yung tulad dati na shiny, na malambot, na madaling hawakan, na bigla lang gumaganon yung kamay mo, walang tangle or kung ano man. Ngayon talagang, hindi naman siya ganun nag-dry, pero may friction siya pag hinawakan. So, ito yung naisip kong gawin, yung tinatawag na beer rinse. So, ang beer na gagamitin ko for today ay itong Asahi, kasi nandito ako sa Japan. Pero pinili ko yung mas malaking can or bote, kasi nga mahaba yung buhok ko. Kung alam nyo yung part na may bra sa babae, yung sa likod, ganun kahaba yung buhok ko, medyo lampas pa doon. Pero ang ginawa ko, kailangan kasi yung beer natin ay tinatawag na flat or wala na siyang espiritu. Kaya kahapon pa lang nakisuyo ako sa ate ko na ibili niya ako ng beer kasi nasa trabaho ako at isali niya dito sa may baso. So, dito sa baso, siguro mga kahapon pa ng gabi, mga 7 PM. And ngayon, 12 na ng tanghali. So, kailangan overnight siyang nakaganito. So, kaya daw kailangan maging flat yung beer or kailangan ibuyang-buyang mo siya ng overnight para matanggal yung kanyang espiritu. Kasi kung may espiritu pa daw yung beer, yung talagang fresh from the can, mas magiging stinkier daw siya kasi mas maamoy yung beer. Eh, alam nyo naman yung amoy ng beer, di ba? Hindi siya kanais-nais, lalo na kung ilalagay mo sa buhok mo. Tapos, kinakailangan natin dito kasi iiwan natin siya sa buhok natin ng 20 minutes kasi gagawin natin siyang leave-on conditioner. Kailangan natin ng hair cap tulad nito. Yan. Pero kung wala naman kayo noon, pwede kayong gumamit ng plastic bag. Pero siguraduhin nyo na malaki yung gagamitin yung plastic bag. Syempre, hindi naman pwede yung tagi-1 kilo ng bigas yung malabo na plastic. Kasi hindi naman yung kasya sa ulo nyo, mga friends. So, isip-isip din pag may time, no? So, ngayon, naligo na ako kasi kailangan malinis yung ating anit. Malinis yung ating buhok. Walang alikabok na kumapit sa kanya or kung ano man. Pero, hindi ako nag-conditioner. And ngayon, nilagay ko lang sa tuwalya kong luma itong aking buhok. At nagsuot na lang din ako ng luma kong t-shirt. Ayan o, kita nyo, bacon pa, no? Para kung mag-amoy beer man siya, hindi naman malaking kawalan kasi lumang t-shirt na. So, nagigets nyo ba yung sinasabi ko? So, yan nga, no, makikita nyo yung buhok ko, sobrang aligas-gas niya, oh. Talagang matigas, lalo na kung shampoo lang gagamitin. Kailangan talaga na meron tayong conditioner. So, nilagay ko lang muna doon yung aking tuwalya at magsisimula na din kasi tayo dito sa ating beer rinse na tinatawag para alam nyo na, para maalis na tong buhok ko na to. So, yan. Ang gagawin lang natin, masabasa pa yung buhok ko kasi nga, di ba, katatapos ko lang mag-shampoo. Para lang kayo naglalagay ng conditioner. Di ba nga mga friend, pag nilalagay nyo yung conditioner, medyo basa pa yung buhok nyo kasi nasa banyo kayo. Ngayon, wala tayo sa banyo kasi ano naman, isama ko kayo sa banyo namin, ano. So, dito tayo magbubuhos sa aming lababo sa kusina kasi doon sa may banyo, madilim kasi tsaka maliit yung lababo or mababaw. So, para hindi tayo magkalat-kalat or kung ano man, dito tayo sa may lababo sa kusina. Dito tayo sa lababo at maglalagay lang ako ng palanggana dyan para yung ibubuhos ko sa buhok ko na beer ay mapunta dito. Kasi konti lang yung beer natin kung mapapansin nyo at mahaba talaga yung buhok ko as in. So, kung kukulangin yung beer natin, at least maisasalin siya doon. At kung kukulangin, isasalin ko na lang ulit dito sa baso para yun na lang din yung gagamitin kong pambuhos. Para matipid na din, di ba? Ngayon mga friend, ibubuhos ko na yung beer sa ulo ko at mas okay kung nakapaganito kayo. Yan, para syempre naman ano, kung nasa CR kayo, mas okay na nakaganto kayo para hindi na mapupunta yung beer sa may katawan nyo. So, ganyan nyo lang yung ulo nyo. So, yan o, kita nyo naman ang haba talaga ng buhok ko at ano talaga niya, napaka-dry niya. Kahit basa siya, talaga makikita nyo na dry siya. So, simulan na natin to. So, yuko lang kayo tulad nito. Tapos, ibuhos nyo lang yung beer sa ulo nyo. Sana magkasya yung beer ko, no? Kasi ang haba talaga yung buhok ko. Ang beer kasi ay gawa sa malt at hop na mayaman sa vitamins at proteins na siyang nakakapagpa-strengthen at nakakapagpa-healthy sa ating buhok. Meron din siyang acidic pH which makes our hair shiny by thickening the cuticles. Simula dapat dito sa may anit ha, hanggang
sa ibaba. Naku, wala na palang laman. So, tulad nga na sinasabi ko kanina, mainam kung may planggana kayo, lalo na kung konti lang yung beer nyo. Kasi, tulad niyan, nakuha nyo siya sa palanggana, pwede nyo siyang isalin ulit para ibuhos nyo sa mga part na hindi pa nabuhusan. Siyempre, hindi naman din ganun kamura ang beer no kung marami yung bibili nyo. Kaya ganito na lang yung gawin nyo sa ginawa ko. Tapos, ang gagawin ko, gaganto ko yung planggana para maisawsaw natin doon yung buhok ko. Pansin ko mga friend, kapag flat na yung beer, hindi na siya ganun kabaho tulad ng fresh from the can. May aamoy mo yung amoy niya, parang ang malty nung amoy, parang amoy damo, parang ganun. Amoy oatmeal, pero hindi naman siya ganun katindi tulad kapag fresh from the can. Tapos kapag nasa buhok naman siya, hindi naman siya ganun katapang yung amoy. Ang cute nga ng amoy niya, nakaka-relax. Siguro nga dahil flat na siya. So ngayon, talaga masasabi ko na talagang nalagyan na ng beer yung buhok ko. Kukunin ko na ngayon yung aking hair cap. So ngayon, sa tingin ko, talaga nalagyan na ng beer yung buhok ko. Ang gagawin ko, yung plastic na lang kasi pag hair cap, madali lang naman gamitin. Itong plastic yung gamitin natin para mapakita ko sa inyo kung paano siya gamitin sa buhok. Para dun sa mga walang hair cap. So ganyan, lagay nyo lang siya. Madali lang naman mga friend. Plastic bag na plastic bag. So mga friend, mag-iintay tayo ng mga 20 minutes kung gusto nyo tong ibabad sa buhok nyo. Pero pwede namang ibanlaw nyo lang siya. Pero ako kasi gusto kong ibabad kasi nga bleach yung buhok ko tsaka sobrang dry niya. So mas okay kung ibababad para talagang mas manuot siya dun sa aking buhok. So yan, hintay-hintay lang muna tayo habang naghihintay ng 20 minutes. Pwede kayo maglinis ng kuko, maghugas ng plato, or maglinis ng bahay para hindi kayo masyado mainip. Sa ngayon, wala naman ako nararamdaman kung ano sa buhok ko or sa anit ko. Wala namang mahapde, wala namang makate, wala namang masakit. Sakto lang, para lang ako talaga naglagay ng tubig. So yan mga friend, tapos na yung 20 minutes. Ay, tumulo pala dun yung beer, Napunta siya dun. So, tanggalin na natin tong plastic bag sa ulo ko. Hindi ko nga pala to sinuklay pagtas kong shampoo, Ay, oo, tama. Pagtas ko maligo, hindi ko siya sinuklay. Talagang buhos beer lang talaga. At pagpasensyahan nyo na din pala, yung pagmumukha ko. Hindi na ako nag-makeup. Siyempre, bagong ligo, naman bagong ligo ako, may makeup ka agad. Aray ko, sumabit siya dun, sa buhol. So, tanggalin lang natin to at ipapaliwanag ko sa inyo yung kanyang texture ngayon habang may babad siya na beer. Hindi siya ganun kabaho kapag flat na yung, ay, in fairness ay, di ba kanina halos hindi ko magalaw yung buhok ko kasi nga sabit-sabit. Tingnan nyo ngayon, ay, kakaloka, parang kanyang conditioner. Tingnan nyo, talagang, hindi ko pa kino-conditioner yan as in shampoo. Di ba napansin nyo naman kanina talagang hindi ko mahawakan yung buhok ko kasi nga sobrang niya. Pero ngayon para siyang may oil, para siyang may conditioner. Tingnan nyo nasusuklay ko na siya ng kamay ko. Kasi kanina nung may shampoo lang siya, parang pag ginanto mo siya, masakit siya sa ulo. Pero ngayon may sabit-sabit. Syempre hindi nga ako nagsuklay. Tas ang haba ng buhok ko, di ba? Talagang prone sa tangles. Pero tingnan nyo nasusuklay ko na siya ngayon ng walang sakit na nararamdaman. Parang nilagyan mo ng conditioner tapos sinusuklay-suklay mo. Ganun yung feeling. Pero in fairness, mga friend, tingnan nyo, nasusuklay ko na siya. Kahit may sabit-sabit, hindi siya yung masakit sa ulo. Unlike ng bagong shampoo lang siya na walang conditioner, di ba? Masakit sa ulo. Ito hindi, Tapos yung amoy ng beer, hindi siya ganun katapang. Siguro nga dahil flat na yung beer. Mas okay ito kaysa yung dun sa may suka or apple cider. Kasi isa ding hack yun yung apple cider or suka plus conditioner. Mas okay ito sa amoy kasi alam nyo naman yung amoy ng suka, mga friend, nagangamoy chicharon yung buhok nyo. Pero ito, okay lang naman yung beer, Hindi siya matapang. Tinanong ko nga din yung ate ko, matapang ba yung beer? Lalo ako, hindi naman ako umiinom na tao.
Tapos yung tipong maamoy ko pa lang yung alak, yung beer or yosi, talagang inaayawan ko. Pero ito, tolerable, hindi siya ganun kabaho. So, yan nga, dahil tumutulo-tulo na siya kung saan-saan, babanlawan ko na to. At kapag binanlawan ko siya, lalagyan ko din siya ng conditioner, lalo na kung ayaw niyo yung ganitong amoy sa buhok niyo. Pero sa akin, tolerable. Parang amoy dayami lang siya, amoy damo, ganun. Kung ayaw niyo yung amoy niya, pwede kayong gumamit ng mabangong conditioner para medyo malesen yung amoy niyo or maalis. So, yan, babanlawan ko na siya. Pero tingnan niyo mga friend, oh, hindi ko pa siya nako-conditioner pero smooth na talaga siya. Para siyang kinonditioner na. Kasi, oh, tingnan niyo, di ba pag conditioner ganyan, yung malambot siya tapos madali mo siyang mahawakan na wala kang friction na mararamdaman. O, di ba? Nakakatuwa. Effective pala talaga siya, no? So, yan, banlawan ko na. So, mga friend, tapos ko nang banlawan yung aking buhok. Kinonditioner ko din siya. Hindi ko na siya shinampo, ha. Huwag nyo nang isa-shampoo, mga friend. Tapos, isang tip ko din sa inyo, huwag kayong magbabanlaw ng buhok nyo or huwag nyo siyang babasain ng mainit or maligamgam na tubig kasi nakaka-dry din yon, tsaka nakakabalakubak. Kasi syempre mainit na tubig nakaka-dry yung ng skin. At syempre yung ating anit part din niya ng skin para hindi kayo balakubakin, iwasan nyo yun. Mas okay sana yung medyo malamig-lamig na tubig. Pero hindi naman kinakailangan maglagay ng yelo sa tubig. Kahit yung mismong talagang galing lang sa gripo, pwedeng-pwede na yun. So ngayon, hintayin lang natin siya matuyo para mas ma-appreciate natin yung talagang nagawa niya sa aking buhok. Pero sa pagpapatuyo, air dry lang mga friend, wag nyo nang i-blower or kung ano man, hayaan nyo lang siya matuyo. So mamaya pagkatuyo ng buhok ko, babalikan ko kayo ha. Alam nyo yung gusto ko dito sa DIY treatment sa buhok na ito, hindi siya yung katulad sa sumikat na conditioner plus suka kasi di ba nga yung suka maasim. Tapos ito, mas okay to kaysa pumunta kayo sa salon kasi di ba sa salon talagang ilang daan, ilang libo yung gagastusin mo para lang mapaganda yung buhok mo. Ito, magkano lang isang bote ng beer kung medyo tipid-tipid ka, gayahin nyo yung ginawa ko, tumapat ako sa planggana para yung mabubuhos doon, pwede ko ulit ibuhos sa buhok ko. So, makakatipid na kayo kahit isang can na maliit lang yung bili nyo, saktong-sakto na. Tapos, ang maganda dito, nasa comfort ka ng iyong bahay, hindi mo na kailangan lumabas. Syempre, pag nasa salon ka, pag nagutom ka, syempre, ang tagal mo doon, magugutom ka, hindi ka naman makakalabas na may balot ka sa ulo mo. Hindi tulad na nasa bahay ka lang, kung magutom ka habang ginagawa yung treatment, yung ginagawa mo sa buhok mo, makakain ka, di ba? Makakakain ka kasi nandiyan lang yung pagkain. Tsaka ito, sandali lang, 20 minutes, di ba? May iba pa nga, 3 to 4 minutes lang nila ginagawa. Yung iba talagang banlaw lang, tas banlaw na agad, hindi na nila binababad. Pero ako nga, dahil nga bleach yung buhok ko, mas ginusto ko na ibabad siya para talagang manuot siya doon sa aking mga dry hair. So mamaya, abangan natin yung maging resulta niya sa buhok ko. Hello mga friend, bagong gising ko lang, kitang-kita nyo naman magulo pa yung buhok ko talagang galing sa kama. Nung naligo ko kanina, nagsuklay ako ng buhok, pero yun lang yun, nagsuklay ako ng buhok. Hindi na ako ulit nagsuklay ngayon ng buhok. Pero tignan nyo yung buhok ko mga friend, oh. Tignan nyo, wala nang sabit-sabit. Kanina pa ako nagsuklay niyan ha mga friend, tapos ang lambot-lambot niya, pag nagko-conditioner ako, hindi naman ganito yung buhok ko. Ngayon, ang lambot-lambot niya para siyang na-treatment, para siya nilagyan ng keratin or kung ano man. Pagpasensyahan nyo na pala yung mesa namin dyan, pero ayun no, sobrang nakakatuwa. Worth it yung ginawa ko kanina. Tignan nyo, oh, bleach pa yan, oh. Pero tignan nyo, ang kintab ng buhok ko, tapos parang ang bouncy-bouncy niya, hindi siya stiff, hindi siya parang boring. Tignan nyo, talagang mukha siyang buhay na buhay. Tapos ang kintab niya, nag-bleach pa ako niyan ha, bleach pa talaga yung buhok ko. Pero tingnan nyo, oh mga friend, ang lambot, ang sarap hawak-hawakan. Tingnan nyo mga friend, oh, talagang kintab na niya mga friend. Wala nang ka-friction pag hinawakan mo siya, as in, malambot lang. Oh, tingnan mo, ang kintab-kintab, walang dryness or kung ano man. Wala ako nilagay dyan, hindi ko yan pinlansya, hindi ko siya binlower, talagang hinayaan ko lang siya matuyo. Natuyo pa nga yan habang tulog ako nakahiga. Kasi gustong-gusto ko yung natutulog ako ng basa ang buhok. Pero tingnan nyo, oh, hindi naman siya nagda-dry or kung ano man. Tingnan nyo, oh. Ang lambot lang. Tapos parang may volume yung buhok ko. Parang hindi siya flat na flat. Kasi diba parang ang pangit kapag yung buhok mo flat na flat sa ulo. Pero ito, tignan nyo, may volume siya. Oh, ang ganda mga friend. Nakakatuwa. Ang ganda talaga. Try nyo din to mga friend ha. Yan nyo na akong GGSS mga friend. Pero good hair day talaga ako ngayon. Tignan nyo friend. Ang lambot. Saan ka nakakita ng ganyan na buhok? Sa bahay lang. Hindi mo na kailangan magpasalon. O, diba? O, kita nyo? O, may dryness? Wala.
Walang dryness. Walang suklay-suklay yan, ha. GGSS. Ang sarap sa feeling kapag maganda, tsaka yung magaan yung pakiramdam mo sa buhok mo. Tingnan mo, oh, ang ganda talaga mga friend. Talagang effective talaga yung beer rinse. So mga friend, kung itatry nyo din tong ginawa ko, please comment down below and share nyo din yung inyong experience dun sa ating beer rinse. And mga friend, please like this video kung nakatulong sa inyo. Comment down below kung meron pa kayong mga video suggestion or mga products na gusto pang ipa-review sa akin. And guys, please subscribe to my channel at wag nyo din kakalimutan na i-click yung bell button sa tabi ng subscribe button para ma-notify kayo every time na nag-upload ako. Yun lang. See you on my next one. Bye! Oh, tignan nyo. Oh, ang ganda talaga, bes. Ang ganda.